Nagpupuyos ang damdamin na bumalik ng headquarters ng Society si Neb noong araw na yon. Kagagaling lamang niya sa field at isang di nasang impormasyon ang nakarating sa kanya. "Nobody briefed me about what Mission Emily is," gigil niyang sabi nang malapitan si Arkin. Bahagyang kumilos ang mata nito patungo sa kanya, ngunit muli ring bumalik sa kausap. Lalo siyang nakaramdam ng inis. "Send coordinates to support team after you download the file." Utos pa ni Arkin nang tila wala siya roon. "Arkin," may pagbabanta niyang tawag saka tutuluyang lumingon sa kanya. Tsaka tila bagot na humarap sa kanya. "Sa pagkakatanda ko kasama ka sa team, so I doubt that you were not told." May sarkasmong tugon ni Arkin. "On some part, I think." Walang kangiti-ngiti niyang sagot. "Hindi ako nasabihan na kailangang mamatay ni Almoguera." Napalingon bigla si Neb nang marahas na tumingin sa kanya ang technical staff na kausap ni Arkin. Halatang nagulat din to. Pareho ng gulat niya na malaman niya ang tunay na kahulugan ng Mission Emily. Kasunod ay galit at pagkadismaya. Bagong operasyon ng New Society ang Mission Emily kung saan siya ang head agent. Isang civilian si Emily Almoguera na kailangan nilang bantayan sa paniniwalang hawak nito ang pinakamahalagang detalye na kailangan nila upang masukol ang isang scientist na pinaniniwalaan namang nasa likod ng malaking ilegal na aktibidad sa larangan ng terorismo at pagkalat ng samot-saring pinagbabawal na gamot. Si Dr. Dante Salvador. May 2 taon ng pilit tinuhuli ng organisasyon ni Neb si Salvador. Isang operasyon na rin ang nabigo na mahuli ang naturang doktor, kaya gano'n na lang ang pagtugis nila. Wala sa bansa si Salvador, nakabase sa makabagong laboratory nito sa bansang Mexico at doon isinasagawa ang karaniwan ng mga ilegal na gawain ng grupo nito. Alam mong ganyan ang misyon natin, Vero. Every mission. Don't always act as if you are betrayed every time the real score bombed on you. Ramdam ni Neb ang pagkadisgusto ni Arkin sa tinig nito. Hindi na siya nagulat sa katotohanan yon. Sa simula pa lang naman hindi na sila nagkasundo ni Arkin Valderrama. Kahit naging trainer pa niya ito sa combat exercises niya. "Not this one," aniya. Tumawa ito matapos ang isang ismed. "I pity you on that part." Lalong uminit ang ulo ni Neb sa sinabi nito. Sa lahat ng ayaw niya ang hindi siya sinasabihan ng buong katotohanan, lalo na pagdating sa nagiging misyon nila. At malakas ang hinala nila na may kinalaman ang mag-amang Valderrama sa paglilihim sa kanila. "Neb, Arkin," anang isang malakas na tinig sa speaker. Tsaka sila sabay na napalingon sa kanilang kaliwa. Mula sa salaming dingding, nakatanaw sa kanila ang leader ng society, si Wesley Valderrama. Walang iba pang sinabi si Wesley at tumalikod na lang. Tsaka napalitan ng puding pader ang kanina'y salaming dingding. Sila naman ni Arky ay natameme at magkasunod na lumakad patungo sa opisina ni Wesley. Galit na tinulak ni Neb ang pinto. Nakita niya si Wesley na nasa gitna ng opisina. Prominente itong tingnan sa suot nitong 3-piece business suit. "I'm taking the responsibility on cutting you out, Neb." Saad kaagad ni Wesley sa kadahilanang yon ang ibubungad niya. "Sa anong dahilan?" tanong niya. "Hindi mo tatanggapin ang misyon sakaling malaman mo, lalo na ang kapatid mo. Si Diana, I know how close she is to that Emily Almoguera," ani Wesley. "And who do you call to take the shot? Si Diana?" Nagkatinginan ang mag-ama. Kaagad bumuo ng senaryo si Neb sa kanyang isipan. Alam niyang may nililihim ang dalawa sa kanya. To be honest, wala. Tugon ni Wesley nang muling tumingin sa kanya. Umiling naman siya. "Wala pa." "Look, Vero," si Arkin. "Hindi naman mahalaga na malaman mo pa ang tungkol sa cancellation kay Emily. Our main effort should focus in getting the details. Na kay Emily ay isang mahalagang impormasyon na magtuturo sa atin kung ano talaga ang plano ni Salvador." "Why?" "As far as our intel is concerned, Arkin, Emily Almoguera is clean. Hindi niya nakasama kahit kailan ang kanyang ama. Galit siya dito. In fact, ayaw niya makita ang sarili niyang ama," sabi niya. Si Diana lang ang nagsabi niya, Neb. "Si Wesley." "Yes, and it is reliable. Magkaibigan silang dalawa. Bakit pagdududahan niyo pa yon?" "Look," aniya at saka nagbuga ng hangin. "Alam nating lahat na mahirap para kay Diana ang ginagawa niya. Malapit niyang kaibigan si Emily at kung mamaalam yan tungkol sa totoong plano niyo, I bet siya mismong sisira sa misyon na pinlano ninyo." "Yun ay kung kaya niya." Tila nagyayabang na sabi ni Arkin. Napatingin siya dito sa lumapit.
I know you know exactly what I'm talking about. You trained her. Oh yeah, I trained your little sister. Kaya alam mo kung ano magpapatahimik sa kanya? Ani Arkin saglit at tinulak niya ito. Enough! Saway naman ni Wesley at natigil ang akma niyang pagsugod kay Arkin. Napatingin siya sa kanilang leader at nagingit-ngit na nanatiling nakatayo. Nakakuyom ang mga palad at pilit na nagtitimpi. Samantalang si Arkin masama ang tingin na ipinukol sa kanya. Tuloy ang mission, Emily. Sa ayot gusto mo, Neb? Saad ni Wesley at marahas siyang napatingin dito. Sakaling mapatunayang malaki ang kinalaman niya sa brainchild, you will take the shot. Ngayon ko lang to napagdesisyonan. Lihim na napahugot ng hininga si Neb sa narinig. I won't do it. Call of Duty, Vero? Sabad naman ni Arkin. Duty your face, asshole. Galit niyang sagot at galit na lapitan ang palabas ng opisina. Lakad takbo si Neb habang pababa sa operative area at makasalubong si Rio. Tulad ni Arkin, head agent din to at matalik niyang kaibigan. Ano nangyari? Biglang nag-alala nitong tanong na marahil makitang itsura niya. Just so you know, I was ordered to kill my mission. Ito nakukuha ko sa tuwing naglilihim ka sa akin. Sabi niya at tinampasan si Rio. Napabuntong hininga si Rio. Hindi ko rin alam ang tungkol doon until yesterday. Ngunit umismid lamang siya. Yesterday? Really? At magkasama tayo kahapon pero wala kang binanggit sa akin? Tinalikuran niya ang kaibigan at tinuloy ang naudlot na paglakad. Neb, I'm out, Rio. Agap niya na muling harapin ito. Anong ibig mong sabihin? Nagtaka ito. Hindi ko na kaya. Hindi na kayang itanggi ng utak ko ang nangyayari sa lugar na to. I can't take it anymore. Ayoko nang dagdagan ang buhay na nilagay ko sa mga kamay ko. Neb, sandali. Pigil muna sa kanya ni Rio at tinagip ang braso niya. Ramdam ang pagkataranta sa tinig nito. It's about time. Aniya at iniiwas ang sarili sa kaibigan. At isasama ko si Diana. Are you... Napahinto ito nang mapalakas ang boses nito at saka tumingin sa paligid. Makinig ka. You'll be dead meat. Hayaan mo munang maayos kong exit natin. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon, Neb. Ipapahamak mong sarili mo pati na si Diana. We can take care of ourselves. I know, agap ni Rio. But going on the run cost a lot. A lot, Neb. This is society. Nobody lives here alive. And what? You want me to follow orders from these assholes? Wala kang alam sa nararamdaman ko, Rio. Wala. Galit niyang sabi. Stop it. Saway naman ni Rio. Alam ko. Alam ko ang pakiramdam na sumunod sa isang tungkuling ayaw mong gawin. That order to feel so strong yet feel so wrong. Na parang mamamatay ka kung sakaling di ka sumunod? I know, Neb. I did kill numbers of lives in my missions at ginawa ko yon sa pag-aakalang nililigtas ko ang bansang to. That I am the unsung hero. Saka ako susuntukin ang katotohanan na korap ang lugar na to. Kaya huwag mong sabing wala akong alam. Pareho lang tayo may label ng killer sa mga dibdib natin, Neb. In fact, all of us here. Hindi mo na ako mapipigilan. Kung kailangan kong mamatay para makaalis sa lugar na to, so be it. I'm a killer anyway, so it's not a big deal. Saad niya na matapos si Rio. Muli niya itong tinalikuran. Desidido na siya. Tatawagan niya ang kanyang kapatid at kakalas na sila sa society. Maging met siya man yun ang buhay nila. Tonight, ani Rio at muli siyang napalingon dito. This may take us crawling on the needle, but the hell. I won't leave you alone on this one. We will burn the post. Nakaramdam ng tawa kahit paano si Neb. Salamat. Nagbugay ito ng hangin at muling lumapit sa kanya. Just one favor. Tinitigan niya ang kaibigan. We will retrieve Mission Emily. Tatapusin natin ang last mission na to, ani Rio. Ano? Hahayaan mo bang paslangin na lang nila si Emily? Hahayaan mo na lang bang patay ng isang taong di naman tayo siguradong masama? Tama na, Neb. If you want to stop society, start with this one. Si Emily ang unang misyon ng society na sisirain natin. Hindi nila makukuha si Emily at ang impormasyong kailangan nila. Isa pa, isipin mong kapatid mo. Baka siya mismong pumatay sa atin sakaling pabayaan lang natin ang kaibigan niya. If you really want to make a difference into your life, why don't you start saving one? Mahabang sabi ni Rio. Hindi agad nakatugon si Neb. Tama si Rio. Sila lang maaaring magligtas kay Emily Almoguera. Anong gusto mong gawin ko? Stay close to her. Yun lang at iniwan na siya ni Rio at pumasok sa opisina ni Wesley. Wala tayong naisalba kahit alikabok.
Tinig ni Dusk ang nagpabalik kay Neb sa kasalukuyan. Bumilang na ng oras siyang nakaupo at nakatitig lamang sa kawalan. Nakarating sa kanya ang nangyari kay Diana. Huli na nang sugurin nila ang bahay ng mga Albogera dahil wala na ron ang tauhan ng brainchild at natangay na si Emily. Naiwan na lang ay walang buhay na katawan ng kapatid niya. Nagpupuyos ang buong pagkatao ni Neb dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid. Si Diana lamang ang nakilala at tinuring niyang pamilya. Hindi sila magkatugo. Inalagaan lang sila ng foster parent na pawang mga asset ng society na siyang kumakalinga sa mga magiging miyembro ng society. Tulad ng lahat na nagiging newborn, tawag sa recruit ng organisasyon, hindi nila nakilala ang kanilang tunay na magulang at walang alam sa tunay nilang pagkakakinanlan at marahil hindi kahit kailan. Dahil ginagawa ng society ang lahat upang buharin ang kahit anong maliit na detalye na maaaring magsiwalat sa kung anong totoong pagkatao nila. Yon ang isa sa masakit at hindi katanggap-tanggap na katotohanang nalaman nila tungkol sa organisasyong pinagsilbihan nila, na ang buhay nila ay isang malaki at malungkot na kasinungalingan. Well, meron naman pala. Tablet ni Nitos, sabi pa ni Dax na nakaupo na sa tabi niya. Kasunod noon narinig niya ang pag-ungol nito. Alam niyang pagdaing yon dahil sa tinamo nitong galos at bugbog matapos silang lusubin ng assault team ng society. Sugatan silang lahat. Halos pulbusin sila ng society nang mapabagsak na isang missile sa buong building matapos silang retrate ng makabagong assault rifle. Ginawa naman nila ang lahat upang lumaban, ngunit palibhasa on the run sila at kulang pa rin ang gamit, nagtagumpay ang society na sirain ang base nila. Ngunit bigo na paslangin ang kahit sino sa kanila. We need to find a new dig. Anang tinig naman ni Brian. Nasa isang lumang tunnel sila na ilang kilometro lamang ang layo sa nasirang headquarters nila. I'm really sorry about Diana, man. Saad pa ni Brian at inabot ang kanyang balikat. Tsaka mariing pinisil iyon. Pinaparating ang sinserong pakikidalamhati. Part of being us, pwedeng mamatay anumang oras. Kulang sa buhay niyang tugon. Puno ng bigat ang kanyang kalooban. Di niya malaman sa sarili kung anong mas nagpapabigat sa kanya. Ang pagkawala ni Diana o ang pagkakadakip ng brainchild kay Emily. Nais niyang balikan at ubusin ang buong society, ngunit naroon din ang kagustuhan niyang iligtas ang kanyang asawa. His adrenaline was high as the sky, but his morals seemed like weakening him to just sit down. Anong plano mo ngayon? Tanong naman ni Dax. Ubos lahat ng armas natin, pati facilities natin para ma-track si Emily, sira. We are down miles under, si Brian. Okay guys, listen up. Malakas ang tinig ni Nitos nang lumapit sa kanila. Kasunod si Rio na paika-ika. Nadaplisan kasi ang binti nito. I have Emily's tracker online. Tumingin si Nitos sa kanya. Nabuhayan sila ng loob. Positibong ibig sabihin nun, buhay pa ang asawa niya. Pero hindi ko masabi ang location. I'm only converting our signal transfer to GPS para hindi pagsuspetsyahan ng society o ng brainchild. Let's just hope hindi malaman ng kumuha kay Emily na may tracker siya. Patuloy ni Nitos. We need to split up. Si Rio. Napalingon silang lahat nang tumayo itong muli. We'll rendezvous once I've set out my next plan. Wala na tayong oras para magplano, Rio. Hindi nasisihan niyang agab. Dude, napulbos tayo. We need plan. Ani Brian na tila kinakontra na naman siya. He gave him a stern look. As far as I remember, when we planned, my sister just died. Matalim ang bawat salita ni Neb, tsaka tumayo at bahagyang lumayo. Wow, wow! Hindi to lagi tungkol sa'yo, Neb, at sa walang katapusan mong heavy load sa buhay. Tila na inis na ring sagot ni Brian na nakatayo na rin. At anong nasa isip mo ngayon? Susugurin mo kung nasan man ang brainchild para iligtas ang asawa mo? Hindi ba muna natin pwedeng isipin ang estado natin ngayon? We're out of everything, Neb, and wounded. We almost got killed the last 15 minutes. Kung gusto mo magpakamatay para sa asawa mo, wag mo na kaming isama. Anong sinabi mo? Galit niyang sabi sabay sugod kay Brian at inundayan to na isang suntok. Neb! Mabilis siyang niyakap ni Dax at pinigilan. Nagkagulo na sila. Watch your shit words on me. May natitira pa akong bala at pwede kong sa'yo ubusin kung gugustuhin ko. Then do it, damn you. Galit na rin si Brian.
Yakap naman to ni Rio habang nasa gitna nila si Nitos hawak ang tablet. Hindi na yon kailangan, Neb. Reserve your energy and bullet for the real enemy. Sabi naman ni Rio sa kanya. Hindi. Ani Brian, saka pumigla sa pagkakahawak ni Rio. Tapusin na natin to. I am sick and tired of this fucking mission. Ipinapahamak natin ang buhay natin para lang sa iisa. At sino magiging masaya yung gagong yan? Mas gago ka. Ganting sigaw niya at akmang susugurin si Brian, ngunit mahigpit ang pagpigil sa kanya ni Dax. Brian, tama na. Saway naman ni Nitos. Bakit? Totoo naman na. Kaninong asawa ba yon? Diba sa hambog na yan? Sinama-sama niya tayo sa pagkala sa society just to what? Live like tracks on this messy ground? Look where we are now. A tunnel. Nagtatago. Brian. Ani Rio na tila nagulat sa inasal ni Brian. Magkakasama tayo sa desisyong iniwan ang society. Sa dahilang hindi tayo masasamang tao tulad ni Wesley, huwag mong kakalimutan yan. Umismed si Brian. Sabihin mo yan sa kaibigan mo. Hindi lang siya ang bida dito. Pagkasabi noon, galit silang iniwan ni Brian. He's right, sabi niya kalaunan. Hindi niyo kailangan tumulong para iligtas si Emily. Hindi tungkol sa iyo o kay Emily. Sinitos na nainis na rin. Tungkol ito sa pag-alam natin sa kung anong plano ni Salvador. At bakit gano'n na lang ang pagka-obsess ni Wesley sa Cellar? Nagkataon lang na anak niyang asawa mo. Clear? Napatingin siya kay Rio na napailing na lang. Si Dax naman, tahimik na rin lumayo sa kanila. Magkita-kita na lang tayo kapag nakahanap na ako ng base. Split time. Sabi pa ni Nitos at tuloy na silang iniwan ni Rio sa tunnel. Naalimpungatan si Emily dahil malalanghap niya ang tila matapang na amoy. Nagmulat siya ng kanyang mga mata, ngunit nasilaw siya nang bumungad ang liwanag. May nakatutok palang ilaw sa kanya. Ellie, anang isang tinig at lumapit sa kanya. Napalingon siya at inilayo ni Uncle Raul ang ilaw sa kanya. Unti-unti niyang nabawi ang paningin. Uncle? Saan niya at tinangkang kumilos upang bumangon, ngunit napadaing siya ng biglang mahilo. Bukod pa sa nagulat siya na napansing nakagapos ang kanyang mga kamay. Don't move. Magsusugat ang pulso mo kung magpupumiglas ka, sabi ng tiyuhin niya. Napatingin siya at nakitang nakasuot ng gown. May gloves pa sa mga kamay nito. Ginala niya ang kanyang paningin at nakita mga nakahandang gamit pang ospital. Lalo siyang nagtaka kasabay ng kaba. Uncle, anong nangyayari? Bakit tayo narito? Naingilid ang luha niyang tanong. Pabaling-baling siya ngunit sa tuwina, muling nilalapat ang ulo sa hydraulic bed dahil nga sa nahihilo siya. Calm down. No one will hurt you here. Ani Uncle Raul nang muling lumapit sa kanya. Ngunit may hawak na itong injection. Anong gagawin niyo sa akin, Uncle? Nataranta na naman niyang tanong. Just to calm you, Ellie, sagot nito. Hindi. Hindi na niya napigil ang sarili. She became hysteric. At kahit nahihilo, pinilit niyang makawala sa pagkakagapos, gayong baka lang pumigil sa kanyang mga kamay. Tigilan niyo yan kung ano man binabalak ninyo, Uncle. Please. Ellie, huminahon ka. Tila nakikiusap naman ang tinig ni Raul. Ellie, stop. Hindi kita sasaktan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Agap niya. Pakawalan niyo ako dito. I can't. Nagahalo ang tila takot at galit sa tinig ni Uncle Raul. Hindi tayo makakaalis sa lugar na to hanggat di ko nagagawa ang dapat kong gawin. Napapikit si Emily nang biglang umikot ang kanyang paningin. Muli siyang nahiga. Kinalma ang sarili ngunit sa muli niyang pagmulat na iturok na ni Raul ang injeksyon. Nakaramdam ng kirot si Emily. Pagkatapos naramdaman niya nang ginupit nito ang kanyang damit pang itaas sa parating may dibdib niya. Nahantad ang kanyang pacemaker. Uncle? Nangihina at tila lasing niyang tawag sa kanyang tiyuhin. Ang hilo niya napalitan ng pagkaantok. Marahil umepekto ng kung anumang itinurok nito sa kanya. Don't worry, hindi ka makakatulog. Tranquilizer lang yon para bumigat ang katawan mo, para hindi ka masyadong makakilos. Saan naman ni Raul habang abala sa pagkakabit ng mga aparato sa kanyang dibdib kung saan naroon ang kanyang pacemaker. Tulad ng ginagawa nito sa tuwing check up siya. Mabilis ang pagkilos ni Raul sa kwartong yon. Pabalik-balik to sa mga nakakalat na gamit at dilipat naman sa harap ng computer at magsaslide sa monitor. Pinipilit niyang aninagin kung anong oras na sa screen, ngunit sa panghihina nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Hanggang sa mulitong lumapit sa kanya,
Hilahilang isang mobile tray kung saan may ilang high-tech na gamit. Ellie? Tawag nito at pumesto sa gilid niya. Tiningnan niya ito. This will not take long, I promise. Anong gagawin niya sa akin? Humihingal niyang tanong. Waking you up? Lalo siyang naguluhan sa sagot ng kanyang tiyuhin. Hindi ko maintindihan. Napabuntong hininga to at saka umangat ang kamay nang may hawak na tila larawan. Nakita niya ang kanyang ina. Mama? Sambit niya at napaluhan na lang siya dahil sa sakit na bigla niyang naramdaman. We both miss her. Saad ng kanyang tiyuhin at muling nilayo sa kanya ang larawan. Tsaka tumingin sa kanya. Kailangan mong malampasan ang lahat ng to, Ellie. Muli na naman siyang naguluhan. Please, Uncle. Sabihin niyo lang sa akin ang dapat kong malaman. O kung kailangan niyo man akong patayin, go ahead. No. Malumanay at tila ng hinang sagot ni Uncle Raul. Kailangan ka ng daddy mo ng buhay. Noon, nakita niyang pumasok si Rod at tila papalapit sa kanila. Seryosong mukha at diretsong nakatingin sa kanyang tiyuhin. Matagal pa ba yan? Anito kay Uncle Raul. Hindi pa ako nakakapagsimula. Lumabas ka na muna. Tila hindi naman natuwang tugon ni Raul kay Rod. Kahit nanghihina, tiningnan niya si Rod na tila walang magawa, kundi sumunod sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Sinundan ni Uncle Raul ng tingin hanggang sa tuluyang makalabas si Rod bago maling lumingon sa kanya. Anong gagawin niyo sa akin, Uncle? Lumuluhan niyang tanong. Paano mo gustong malaman ang lahat? Balik tanong naman ito. Umpisahan niyo sa kung anong kailangan niyong gawin sa akin? Tumango ito. A little torture. Ipapakita ko lang sa iyo ang buong katotohanan upang maisakatuparan mong misyon na matagal nang ginawa ng iyong ama sa iyo. Bakit wala akong maalala sa lahat ng sinasabi niyo? May bahid ng galit ang kanyang tinig. Hindi kayang tanggapin ang kanyang pag-iisip na mayroon siyang dapat gampanan sa lahat, kasama ang ginagawa ng kanyang sariling ama. Dahil isinara ko ang ilang bahagi ng isip mo, agad natugon ni Uncle Raul. Muli siyang napapikit. Di niya lubos na naintindihan ang sinabi sa kanya, ngunit sapat na rin yon upang malamang may ginawa sa kanya ang kanyang tiyuhin. Anong kinalaman niyo sa lahat ng to? Tanong niya nang muling imulat ang mga mata. Magkaibigan kami ng daddy mo noon pa. In fact, he met your mother through me. Pareho pa lang kami sa Firewall noon. Tinitigan siya nito. Ellie, hindi ako surgeon noon. Tulad ng iyong ama, isa rin akong scientist. Nagbago lamang ng malaki ang buhay ko nung gawin niyang Project Nerd 821. Nagulat si Emily. Nabanggit din ni Rio sa kanya ang tungkol doon at mukhang alam yon ang tiyuhin niya. Bilang scientist, trabaho namin gumawa ng innovation para sa Firewall. Nag-develop ang daddy mo ng isang viral-based drug na maaaring makagaling ng mga sakit na may kinalaman sa nervous system. Gamit ang nanomedicine, nagtagumpay siya sa animal testing. Pati na ang buong program. Na-aproban yon para ipresenta niya sa higher management. Pero kung ako masusunod, Ellie, ayoko sa Project Nerd Aid. Bakit? Nahihilo pa rin niyang tanong. The original idea of this project was mine. Nag-uusap kami noon at sinabi niyang promising ang college thesis ko. Pumayag ako sa kagustuhan ko na makatulong sa tao. Pero habang ginagawang experiment, nag-ibang takbo ng lahat. Nakita ko na masyadong delikado kung itutuloy ang project, kaya pinigilan ko siya. Pero hindi siya nakinig. He became obsessed with Nerd Aid. Kahit anong gawin kong pakiusap sa kanya na reassess, ayaw niya. Para sa kanya, perpekto ang proyekto, and it is ready to be experienced by the world. Noon din, nagsimula na ako mag-alala hindi lang para sa kanya, kundi para din sa Paraworld. Hanggang sa malaman kong totoo niyang intensyon. Naisip ko kailangan kong gumawa ng paraan para mapigilan siya. Hindi na maganda ang ginagawa niya, so I sabotaged his presentation at nawala ang nag-iisang pagkakataon niya. His project was terminated. Pero nakarating sa kanya ang ginawa ko kaya kinumpronta niya ako. But I got my way out first. Sinabi ko na sa higher management ang totoong kulay ng proyekto. Naniwala sila sa akin. Napaalis sa Firewall ang daddy mo. Ang buong akala ko, naliwanagan na siya sa pagkakaalis na sa kumpanya. He got devastated, ang sabi niya. Nawalan siya ng purpose sa buhay dahil sa laboratory na umikot ang mundo niya. He became alcoholic at napabayaan niyang kanyang sarili pati na kayong mag-ina. Yun na rin ang simula na hindi niya na ako tinigilan. Pinagbantaan niyang sisirain din niya ako tulad ng ginawa ko sa kanya hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko. Dante went back to Firewall to get all his sample of Nerd 821.
Para sa kanya, kung di rin lang mapapakinabangan ng kanyang imbensyon, mabuti pang tuluyan niya na yung sirain. Pero tulad ng laging nangyayari, nahuli si Dante at yun na naging hudyato pang tuluyan na siyang kasuhan ng kumpanya at ipakulong. Lubahan niyang kinagulat ang mga narinig. Wala siyang kaalam-alam na ganoon ang nangyari sa kanyang ama. Lalo siyang nahirapang huminga dahil sa emosyong unti-unting bumabalot sa kanya. Pero gumawa siya ng paraan para makatakas sa kulungan. With power and connection, he managed to escape. Naging wanted na siya dito sa ating bansa. Yun na rin ang huling balita ko sa kanya. Uncle? Anas niya habang pinipilit na manatiling gising. Tumindi na ang hilong kanyang nararamdaman. Pakiramdam din niya maduduwal siya. I am really sorry, sweetheart. I can't help you right now. Ani Raul na animoy napipilitan lamang. Tulungan niyo ko, aniya. Ellie, ayokong isipin mo na niloko kita. Itinuring na kitang anak at kung ano man ang pagmamahal na binigay ko kina Mayton at Kuya Mavi mo, yun din ang ibinigay ko sa'yo. Pero hindi ko kailanman matatakasan ang nagawa kong kasalanan sa ama mo. Kaya alam ko, babalikan niya ako pag kabayaran ko ng lahat. Hindi ako nagkamali. Bumalik siya. Sa Mexico niya isinakatuparan ang plano niya. Nagawa niyang ibenta ang formula ng Lure 821 sa black market. Sa kanya sinimulan ng brainchild. At bilang higante, hindi lang sa akin pati na sa mommy mo, ginamit ka niya sa pinakamalaki niyang plano.